Ingon pa sa Acts chapter 5 verse 1 nagingon, nayo sa ka tao nga inganlad Ananias uban iyang asawa nga si Sapphira, tapos nagbaligya sila og kuan sa ilang property. Nasayod ang asawa ni Ananias sa kaning gihimo ni Ananias, kasayod si Sapphira, ito yung asawa. Tapos ingon pa, ang halin sa iyang yuta, sa iyang property nga gibaligya, iyang gikickback, ano ba, gitigbasan. Tapos ang gamay lang nga bahin, ingon pa, brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. Moto iyang gihimo. Maura po ito gihalad nga to sa tiilan sa mga apostolis. So, anong ihalad mas tiilan sa apostolis? Inani manggod, kung atong estudyuhan siya, anong sibot pasabot ana, sa kultura manggod nila kaniadto, kung naay mo bisita sa panimalay sa Eastern maning nga culture, or kanang butan nato Middle Eastern na gid ni siya nga culture sa pagkakaroon. Nga kanang kung kintay mo bisita ka sa balay, pag una ka mulakaw, mampo ka sa tagtungod, inana ba, yung ginampuay mo, tapos tagaan ka og tray. Ang tray na ay mga pagkaon, na ay bulak, na kuan. Nga ikaw nga mo mulakaw na, magpili lang ka sa imong kaon. Pili lang, ano ba, mo way labot. Way labot iring. Kuan lang mga pagkaon ang ipadala. Nga inana, pero kung kuan, kung kwarta ang ipadala, ihatag, dili nila ibutang sa tray, kundi ibalot nila, ibutang sa tiilan. Pasabot ba nga kanang dili, murabag ikaw ang master sa kwarta, dili ang kwarta may mukuan sa imo. Murag na ba ang significance ng ginahalad. Pero kanilang ginahimo, kay kani sa Acts, bago pa giniingon nga nahitabo ang pagkabanhaw ni Jesus, grabe ni sila ka dasig tanan. Ingon pa diri sa chapter 4 verse 32 ang sinugdan jud ana sa Acts chapter 4 verse 32 nagingon dire, now the full number of those who believe katong mituo, inani magtotoo ni tanan kay katong mituo man were of one heart and soul, isara ilang kasing-kasing, isara pud ang ilang mapagbati, isara ilang matinguha. And no one said that any of the things that belong to him was his own. Muna nga, murag komunista ni, dili ni ako, ato ning tanan, ana nga sistema. But they had everything in common. And with great power of the apostles were giving their testimony to the resurrection of our Lord Jesus. So inani ang ginatestimony nila, ang pagkabanhaw ni Kristo. Mao ginay pinakakuan, diha man gud ang gahom. Kay kung mo lang balik ko na to, kung si Kristo wala nabanhaw, di na kita manangyaw so may pulsa tong sangyaw, patay man to. Pero ngalan nga nabuhi siya, mo na si dako kay nga testimony nga napagid paglaom di ay ginana. And great grace was upon them all. Ingon pa, there was not a needy person among them. Walay usa nga naglisod sa ilaha. Kani nga panahon, ang simbahan walay naglisod bisan isa. Kay ingon pa, for as many were owners of land or houses, sold them and brought the proceeds to what was sold. Kung kinsa tong daghan og mga kuan gipanag-iyahan ay kayutaan, ay daghan balay, ibaligya og ang halin dito iusa. Yun pa, and laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need. So kung kinsa to'y kinahanglan, dili ingon para sa apostol, kundi kung para to sa kinsa tong naglisod, kinsa to'y nanginanglan, kinsa to'y walay gikaon, matabangan. So mao ay purpose ana nga naay ilahang collection nga inana. Pero katong si Ananias, uban ang iyang asawa, gitigbasan nila ang ilahang kuan, ang ilahang property nga gibaligya. Giagamay lang nga portion ang gihatag nila dito. Mo tong ningon si Pedro, gingnan niya si Ananias nga sa Acts chapter 5 verse 3, dito nagsulti si Pedro. Ananias, why has Satan filled your heart nganong si Satanas ni puno mo ginay mong kasing-kasing nga namakak ka man sa balaang espiritu ug imong gitigbasan ning imong nahalin ug ang pila ka portion mao ray imong gihatag. Ana bagisukmatan siya diretso ni Pedro. Unya yung pas Pedro, sabta wa pa biya na nahalin imuha. Pero sa ding nahalin na ingon pa, di ba imo naman ang gidispose. So nahimo tong common para nila. Pero nganong inana ba, gihimo man nimo ning mga imposible nga butang.
moy kuan ni Pedro siya nga di man na siya natural nga ganang kuan nato. Nga you have not lied to man but to God, wala ka na makak sa tao kundi sa Ginoo. When Ananias heard this word, sa diyang nadungog ni Ananias pagsulti ni Pedro, ingon pa, he fell down and breathed his last, na hagba siya o namatay. Unya, a great fear came upon who heard of it. Anya, ang mga kabatanunan, ilang gibalot na yun, kay, ilang gibitbit si Ananias, gidala sa gawas, kay ilubong. After 3 hours lang ang pagitan, niabot ang asawa ni Ananias, kato si Sapphira. Wala siya masayod kung unsay gakahitabo. Ngun pa, not knowing what had happened. Pero si Pedro niingon sa iyaha, tell me, ingnak ko, di ba, ingon pa, you sold the land for so much, gibaligya ninyo ang yuta sa mahal kayo. Huwag niingon po din si Sapphira, oh, dako yun, mahal, ana. Pero ingon si Pedro, nganong nagkasinabot man mo atong imong bana, nga gitistingan ninyo ang espiritu sa Ginoo. Behold, the feet of those who have buried your husband at the door, they will carry you out. Katong nagbitbit sa imong bana, nga naggawas ka sa pultahan, maura po ito imong bitbit sa imuha, ingon ni Pedro. Immediately, diha-diha, si Sapphira nahagba pod o nahagba sa tilan ni Pedro o nawadaan sa iyang kinabuhi. O katong mga tao nga bago lang naglubong sa kang Ananias, nikuha na po sa iya o gilubong siya. In fact, great fear came upon the whole church and upon all who heard these things. Pero inani po, nahitabo po sa kuan, sa laing nasod, 2014 pa ni, March nahitabo, usa ka pastor, ito sa Connecticut, nag-confess siya sa congregation, sa iyang sala. Kaya iyang sala, murag pagpanapaw man ana niya, anay tabo ang congregation murabag siguro na isagol ba nga siguro na condemnation na po iban nga ni support na ikuan inana, pero human siya sa iyang confession, namatay, nahagba sa pulpito, na heart attack. So mo na inana ba maigsoon ba kung mangutana ta kinsa magigapatayan ning matawahan, kinsa nagpatay kang Ananias ug kang Sapphira, kinsa po'y nagpatay atong pastor nga nanapaw. Di ba usay atong pasangilan ang Ginoo, namakak ka sa Ginoo, ikaw gipatyon gyud ka sa Ginoo, mura bag ang Ginoo mahimong kriminal ani. Di ba mura ginana ang dating sa tuwa. Pero balik ko na to tong story nga pag-ingon pa sa sa Acts chapter 4, katong pag-gather nila, ingon pa, now full numbers those who believe, katong mituo, magtotoo to tanan ang katong ingon pa, one heart sila, nakasinabot, naa sila common. Pero si Ananias, si Pedro, ningon man ka Ananias, nganong si Satanas, nagpuno sa imong kasing-kasing. So sa ato pa, na-question diha, Hindi siya believer. murag pwede ba nga dili siya magtotoo. Kung magtotoo pa, ilang kasing-kasing one heart baya sila. Kung usap pa, ingon pa, wala po ingon nga gipatay siya sa Ginoo, kay ingon pa, he fell down and breathed his last. Posible nga gipagsukmat ni Pedro na heart attack to ba, nagpaningot, nagdinagko, nakalison na ginhawa, kay wa man na bulabog man siya. Yang asawa po, siyak po kay pag-abot, wa gay siya kabangkagan, namatay na diyang bana. Nga giing na ni Pedro, katong nagbitbit sa imong bana paggawas, nilubong, maura po imong bitbit sa imo di. Ikaw daw yung nanawin may kumprontahan diretso. Di ba nga kuan? Pero ang point ana may soon, dili ang Ginoo mo'y nagkuan gid sila. Nya, usap pa. Mo na resulta lagi sala nga kanang ingon pa, ang sala nagid siya kanang kuan bitaw, ingon pa consequence nga kuan ba kanang nagi epekto sa imong kinabuhi, di gid siya maayo pod. Nya ang lisod kay kadto unbeliever, pero dili po exempted day, bisan pag believer ka, maapektaran ka, pero ang imong status sa Ginoo dili man ingon gud nga kontratong inta pastor. Kay kung tinuod man galing ang pagpamakak, ang pagunsa mga sala diha, pat yun, dapat daghanay na nga matay sa simbahan sa pagkakaron. Patay nung tako. Basig na-appeal na ko diha. Di ba ako mga imbasihan? Ang pagkabakakon lang daan, kinsa wagi simte na to dre, nagay bakakon na ni bata pagani makak na. Oh. Dapat na daghay na nga matay kung tinuod na siya nga Ginoo mo patay kanto. Sa kwarta pastor, daghan ka pa nangamatay karon di. Samot kung tigbas-tigbas lang, kung pangwarta simbahan, daghay manigbasa
Bitaw, mo na siyang tinuod. Oh, nya may 10%, nakatagid kag 10%. Oh, di ba? Bakak na. Oh, di ba kay tights gyud yan oh, palaod ra ba tights so nya karon wa man ka nagatag og tights. Dapat namatay pug ka. Pero inana ba ang kuan? So dili siya kana ingon pa i-take na to as kuan inani manggod. Kaning Book of Acts is history book ni siya. Balton siya history book. Kung siya nakasulat diya history, nangagi na gibutang gisaysay diya books of Acts of the Apostles, mga trabaho ni sa mga apostoles ani nga mga panahon na. Unsa sila ka kanang dasig, unsa ilang gipanghimo diha sa Ginoo. Mo na siya history book. So, kung history book dili na to i-take as himo na tong doktrina. Amo na apan sa mga kasimbahanan kay unsay naa diha himo na doktrina makakamatay ka Ginoo patyon gid ka sa Ginoo. Mo na dai nga itabo. Pero inani manggod. Example na nga kuan, katong ang mga disipulo mga tinunan sa Ginoo nagpaabot sa iyaha. Naiusa ka kalayo nga kanang iyong padila nga kalayo nasa Acts chapter 2 verse 3. Tongues of fire ang giingon nga ni pahulay ni patong sa ilahang ulo. Ingon pa napuno din sila sa balaang espiritu o nagistorya na din sila sa lain-lain nga kuan ingon pa speak in other tongues lain nga lengguwahe lahi nga inistoryahan. On as the Spirit gave them ingon pa utterance ang espiritu may nagtudlo sa ilaha nagkuan sila dili na lagi praktisan ay unsay lang inistoryahan foreign nga language bisag dili sila Amerikano nag-in-English murag inana bang nahitabo mura sila mga hubog mo ting hubog mo sila mao na nahitabo kay kana siya ingon pa baptism of fire sa Holy Spirit usahay ginaadapt pod sa mga churches sa pagkakaroon nga naay baptism of fire. Pero wa man ko'y nakita nga kalayo nga ni kunsad yun nga naman ni patong yun sa ulo sa tao. Kuan man na siya, katunay tabo. Balik ko na to, history book siya. Confirmation siya sa giingon ni John nga sa Matthew chapter 3 verse 11 nga siya I baptize you with water. Pero kaning musunod ka nako, yang ipasabot si Kristo nga bisan pa yang sandalyas dili ko ang ngayan mo bit-bit. Ingon pa niya, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Siya magabautismo sa imo sa kalayo o sa kanang balaang espiritu. Mao man nga panahon nga nagpakita si Kristo kato sa Pentecost. Siya biya niabot katumanan to sa giingon ni John. Nga ni bautismo siya pinagis kalayo. Ug dili naman naingon nga karon pod mo inana gihapon mubuto. Prueba to nga tinuod tong giingon ni John. Prueba to nga si Kristo nga ilang gituan dili to piki. So proof to siya. So ingon pa, balik ko na to, ang history book dili siya kanang ingon himo na tong doktrina kay nani. Part sa history, ang story ni Jonah o katong dakong isda. Gisugo sa Ginoo si Jonah nga moadto og kuan Ninibe ba to? Nga niadto siya Tarsos. Oh, kay ni supak man siya sa Ginoo. Gilabay siya dito gikaon sa dakong isda. O mo na diha kung ato nang himuong doktrina, kung musupak ka sa Ginoo, lamuyon ka sa dakong isda. Di biya mauno, di biya na mahitabo sa to. So sa ato pa dito naman ko istorya ato, nato siya significant sa kinabuhi ni Christ. For dili siya i-take na to nga para sa to kato kita may nana pod. Which is wala siya na mao. Actually atong topic ron may tungod yun sa kaningon pa kaning future glory nato. Connection ni siya sa last Sunday na to nga message ingon pa sa Romans chapter 8:28 familiar gud kay ta ingon pa and we know that for those who love God all things work together for good for those who are called according to his purpose ingon pa nasayod ta nga katong tanan nga nahigugma katong nahigugma sa Ginoo tanan butang ka kay tabo ingon pa all things work together for good tanan butang ka kay tabo alang sa kaayuhan katong para atong nahigugma sa Ginoo katong mga tinawag sumala siyang kabubuton in pa nahigugma murag mo yun ka nahigugma bagid ko sa Ginoo sabihin mo question din ta sa ato ang kuan sa Ginoo ana pero dumdumi ingon pa sa Ephesians chapter 6:24 nag-ingon si Pablo grace be with all those who love our Lord Jesus Christ with an undying love. Kang kinsa gi-address sa mga magtotoo. Unsa di ang magtotoo?
Pero nahigugma kang Hesukristo ingon pa with undying love, walay kamatayon nga gugma. Inani day maigsuon. Sukad nga nisalig ta mituo kang Kristo na nibaton ta og gugma nga way kamatayon. Diha kang Kristo mao gina siya ang tinuod. Ngalan nga naata karon gani no, di ba? Prueba na siya nga na tay gugma ngadto kang Kristo. Undying, bisan pa murag kuan man murag mo question ka sa imong kanang imuhang kapasidad mo, question ka nga tinuod ba gyud nga kanang way kamatayon niya kung gugma sa Ginoo. Wala ginay kamatayon tinuod na siya kay ngano. Ingon pa sa Ezekiel chapter 11 verse 19, daan naman go nag-ingon ang Ginoo nga I will give them one heart, tagaan ta mo usa ka kasing-kasing, tagaan ta mo usa ka espiritu. Ingon pa, I will put within them, I will remove the heart of stone. Kuhaon ko ng gahi ninyo nga kasing-kasing nga bato kayo, pusong bato, kuhaon ko na ilisan ko nag-unod and give them a heart of flesh. So sa to pa kanang kasing-kasing nimo dili man gud ikaw naningkamot nga may gugma sa Ginoo, gibutang sa Ginoo iyang gugma mo nang nahimo kang may gugmaon sa iyaha. Nga way kamatayon, kaya may kamatayon ng atong Ginoo nga nag-reside sa imong kasing-kasing. So balik ta sa kang story ni Ananias nga pagingon ni Pedro nga why has Satan filled your heart? So questionably siya nga kanang may magtotoo ba gyud to nganong naaman ang Satanas kung magtotoo siya. Di ba? So wala siya kanang may nga dili day Christian pat yun sa Ginoo. Di ba? Matagaan og hustisya ang kuan ba. Ingon pa nga ang panlantaw sa Ginoo nga wa na mao. Mura ba kriminal kay Ginoo. Pero ingon pa, balik ta sa katong atong text Romans 8:28. Pagka verse 29 verse 23 mo dato, Romans 8:23 sa last nato na istoryahan no. Ngayon pa, and not only the creation but ourselves who have the first fruits of the Spirit. So kaning first fruit of the Spirit mo ni si Jesus ang atong nabatunan. Ingon pa, grown inwardly as we wait eagerly for the adoption as sons, the redemption of our bodies. Katong naisita niya, adoption as sons, redemption sa atong lawas. So inani di ay balik ko na to. Ang resurrection nga nahitabo kang Christ, mao na atong expectation nga himuon po sa atong kinabuhi. Usahay ang resurrection manggod nga atong gipaabot, usahay gi-translate lang lain word nga gingon nga rapture. Pero actually resurrection na nato. Di na rapture nga gingon rapture lahi mag-meaning para sa ko ang rapture. Pero ang gi-describe ni Paul, resurrection na sa atong lawas. Culmination na siya sa gikuan sa ato nga wa na kanang madaogo na kita nga tinuod nga bisan kamatayon dili makapildi kay humanata namatay nabanhaw man ta. Pero sa atong sulod naagi na tagpagkabanhaw kay nahiusa man ta kang Kristo. Ang imong espiritu nga kaniadto patay nabuhi tungod kang Kristo. So man siya natay full assurance kang Christ. Natay ka ng kasiguruhan gyud diha kang Kristo, wala na tay problema sa atong kaugmaon, pero napagitay paglaom isa nga atong gipaabot ang pagkabanhaw sa atong lawas. Bisan pagbuhi ka, mabanhaw ka kay sa ka pamilok mausab ang imong lawas, mosunod ta sa katong nag-una sa tuwa nga gibanhaw sa Ginoo, banhawon sa Ginoo. Kay wa pa ba dayta na-adapt mo ginana ang question ba? Pero ingon pa niya sa 8:15 Romans, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons. Spirit of adoption. So espirituhanon gina siya. Tanan nga kahitabo sa tong kinabuhi gihimo ni Kristo spiritually fulfilled na tanan, spiritually gitagbo tanan sa Ginoo. Pero kaning atong unod wala pa ni. Kay mao pa ni ang struggle nani mga tribulation sa kinabuhi mo ningon mao ni maluya, mao ni ma-discourage, mao ni kanang daghan mga pagsulay mo bati og kanang mga balatian inana daghan mo bati ka kapoy, kaluyahon, mao ni last nga pildihon. Mao nang paglaom nato nga muinta kanusa pa man mao maning kalibutan kanusa pa man sir tag inana baga pag kay ngano wala ka nahimong komportable kay ang imong sulod nahiusa sa Ginoo. Ang imong sulod, ang imong espiritu, kada bang dili na gid siya mahimong komportable kay dili siya hiyang ani nga lawas. Atong gipaabot ang lawas nga gisuot ni Kristo sa pagkakaron mao po nga lawas ang atong pagasuoton ing pag-glorified nga body. Kay ingon pa niya sa Romans 8:24, for in this hope we were saved. Katong gisgutan sa 23. Unsa na nga hope? Katong ingon pa adoption as
sons, redemption of our bodies. So kana siya nga paglaom, mo na nga kanang ingon pa, mo na hinungdan nganong giluwas ta kay nata na nga paglaom. Now hope that is seen is not hope for those who hope, for who hopes for what he sees. Ingon pa, ang paglaom nga makita dili na matawag nga paglaom. Kaya nga no, imong lawas na, nabanhaw na ba din eh, wala pa man ni na-resurrect. Napaman ni kuan. So, atong gilauman, ang umaabot nga usbon ni nga lawas, wa pa din kakahitabo. Mo nang naapatay paglaom pagyud. Pero although wala ka kahitabo, pero naapag yung full assurance ang gihatag sa ato sa Ginoo. Ngayon pa, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Mo na kita malaumon nga nagpaabot kung kanus ang moabot ingon namatay naman to nagpaabot pero nganong naalang gyapon tay pasensya naalang gyapon tay pagtuo nga moabot gini siya. Ingon pa likewise sama sab nga ang espiritu yung the Spirit helps us in our weaknesses. Ang Holy Spirit nga nasa imuha mo tabang dahil sa atong mga kaluyahon. Kaya ngayon pa for we do not know what to pray as we ought. Wa ta kabaloon siya atong iampo nga angayan gud iampo. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Pero ang intercessor gud nato ang Holy Spirit. Dili man nato maistorya, dili man nato mabungat sa atong baba. Unsay atong angay iampo, ang angayan gud iampo. Pero ang Holy Spirit mo na nag-intercede sa imong sulod, groaning deep for words ka na grabe ka, laglom na kay nakon kay siya man nasa imong kinasuluran. Siya nasayod sa imong pagkaikaw, siya nasayod sa imong kaluyahon, siya nasayod sa imong mga kaya na ingon pa nga mga tinguha, tanan sa imong kinabuhi, mo to ang Holy Spirit nag-intercede. Kay si pastor, wa man nakabaloon sa nahitabo sa imo ha. Wa man siya kabaloon sa imong gibati. Wala siya pero ang Holy Spirit nga ni reside sa imong kasing-kasing kabaloon sa nahitabo diya sulod nimo. Ingon pa, and he who searches the heart knows what is the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Sumala sa kabubuton sa Ginoo mo to ang intercession sa Spirit. Usay manggod kita manggod usay magpaampo ta nga kanang pastor ampo daw kung kabubuton ba gyud sa Ginoo sige lang tayo ba kung kabubuton sa Ginoo usay po ng pastor di man gyud makaingon nga mao gyud ang kabubuton sa Ginoo malay ko ba di man ko Ginoo di ba og ang pangutana unsa man gyud ay kabubuton sa Ginoo o di ba mo ingon din kung kabubuton sa Ginoo atong gipaabot nga kanang mo igihimuon gyud sa Ginoo diha sa imong atubangan sa imong mata mga kanang murag di na lang ka mangandoy. Kay basin ang imong pangandoy, dili ka bubuton sa Ginoo. Mangayo man ta, pero kanang na Ginoo ang provision for pagabot sa mga decision sa kinabuhi manggod. Imo na nga decision. Ug ang Ginoo ga respetar. Ug ang Ginoo mutagbo lang, pero dili siya ang ingon pang moy magbuot-buot og kuan kay imo man na nga tinguha. Imo gina nga kuan kanang kabubuton. So ang Ginoo mo supply wala na, ang Ginoo mo igong supply, pero dili siya gabot-bot sa imong kinabuhi. Mo guide siya, pero dili siya magbot-bot sa imong kinabuhi. Kaya mamanay, discipline ba ya? Ang disiplina is ni guide lang ka, nga makastand ka, mo guide, na kanunay, nagtanaw, na nga kanang, basin makuan ka, mapalpak, may nana, basin o kuan inana. Pero, dili siya, mo magbot sa imong kinabuhi. Kaya ginani gyud ay, kaya di man ka robot. Gihimo ka nga na choice. So, mo na siya, pero ay kabalaka sa imong choice kay ang Ginoo ingon pa katong nahigugman naman gud ka sa Ginoo tungod kay nahigugman na ka sa Ginoo ingon pa tanan butang nga kahitabo naga-interact tanan butang naay harmony maayo man o dili na siya positibo nga resulta para sa imuha usay butang nato inani kung Kristohano nakasinatiog ka na mo pa katalagman butang nato katalagman unsa man nga katalagman butang nato nasunugan siya balay nasunugan siya balay pero unsay nahitabo siya kinabuhi after ato nahitabo na din siya nindot na nga balay kay ni hatag na naluoy na unsa pa yana na natandog na usay po din kita din mukonklud po din ta bantog ra nasunugan siya kay tagaan man din siya og balay dili murag kriminal kay Ginoo ba sunugon ko na yung balay kay tagaan ta dili nahitabo man sa imo ang negatibo pero naay provision ang Ginoo nga maayo inana ba sa choice nimo nga di mao ang Ginoo muhatag gyapon na siya choice nga mapilian nimo nga mubalik gid ka sa sakto. Dili na siya magbuot nga kon bisan pa og sayop na kay kitan tanan puro tanay sayop ga gipili.
Wa gyud naka-perfect sa to in terms sa pagpili kay mao na ang atong na sinati na panunod ni Adan sa tuwa ni pili og di mao. Kasi tanda mo sa iyong partner, di man ni mao nang pilihan. Choice na to. Choice na to. Ang Ginoo, muhatag rin nagkalipay sa to ano, kanang bangingon pa. Di na siya killjoy. Mupili ka ng butanga, ang Ginoo mo supply siya sa kanang imong gipili. Pero ang nakanindot, kikita nga nahigugma sa Ginoo mo to, tanan nga butang, nahimong harmonize, nahimong niuyon tanan para sa imo, bisan pa og di maayo nga panghitabo. Negatibo or positibo, ni pabor para sa imo. Tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. Nahigugma ba ko sa Ginoo? Oo, nahigugma ka sa Ginoo. Undying love nga nasa imo. Tungod kay ang Holy Spirit nasa imo ha. Mao na siya nitudlo sa imo nga may gugma ka. Mao gina, why mo question ana? O balik ta dire sa katong Romans 8:28 nga giingon nga nasayod ta nga tanan butang nahigakahitabo. Tanan butang kay sa verse 29 giingon niya, for those who he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. Unya yun pa, and to those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. Inani. Na yung mga predestination nga gayon ani. Murang tag-Calvinist ani. Ingon pa, ang katong iyang nahibawan, iyahanang nailhan for new. Nailhan sa unahan, kabalo siya. Dumdumi maigso na, dili kita ang makatawhan nga, mingon ang Ginoo ba nga, hawa mo kay wa ko kailan ninyo. Nailhan ta sa Ginoo, bisan pag wala pa tagi anak, nailhan na ta sa Ginoo kay kabalo siya nga mudawat gid ka sa iyahang gasa sa kinabuhi. Kabalo siya nga kanang mudawat ang Jesus ba? Kabalo siya kinsay tao nga kuan bisan pa og kanang mag-exhibition pa ang Ginoo, ang ngalan nga ang tao dili gid mo dawat. Inana lang gid ang susi ba? Nga mutuo lang gid ta. Simple lang nga pagtuo. Ug dako na sa kahimuan. Kabalo ang Ginoo kinsay mutuo. Ingon pa, he also predestined to be conformed to the image of the Son. Predestined gani ingon pa, maoy atong samputanan, maoy atong kanang destinasyon, mao na gyud kanang pinaka dangatan nato. Unsay atong dangatan? To be conformed to the image of his Son. Mahisama ta sa imahe sa iyang anak. Sa pagkakaroon, dili pagyud ta makaingon ba nga hisama naman ka. Kay ingon pa to be. Mingon kay tag to be, mahitabo pa. Umaabot pa. So sa to pa, sa pagkakaroon, wala pa na siya, wala pa kita ingon nga na-conform. Kay nga naman, napa may struggle na to sa kalibutan nga usahay, mo reflect sa tong kinabuhi nga mugawas ang pagkamaldito. Si Jesus maldito ba di ba dili? So naikuan ba kanang kanang daan nga kita, residue sa atong daan nga kita tungod aning unod, aning nga flesh nga giingon, mugawas usahay. Nga which is sukwahi sa kanang pa image ni Christ. So mo na atong struggle. Dili pero ang atong nature, atong spirit is iya na gyud sa Ginoo mo nang struggle ba kay maayo ang nasa sulod, usahay na ang atong mapakita ang kaning dili maayo. Di ba? Ingon pa ni Paul mo na siya ang gusto na ko himo, di na hinon ako mahimo. Ang dili na ko gusto himo, mo hinon ako mahimo. Inana ba kay naaning kaningon pa flesh. Pero spiritually kita gi-assured ta na kita sa Ginoo. Wala na gina say question nga inana. Mo na kay pinili man ta na kaila naman ang Ginoo nga nana sa imuha. Mo na ang kuan ba kumbaga mo na ang kanang pinaka final para di na ka mag-struggle mo na imong dangatan kadtong ingon pa imahe nga naa kang Kristo to be conformed to the image of his Son in order that we might be firstborn among believers. Ingon niya sa Romans 8:30, and those whom he predestined he also called. Sa iyahang gikatong gisaaran nga mainana ang ilang kinabuhi, samputanan silang kinabuhi, iya usab ng mga tinawag. Kato iyang mga tinawag, iya gyapong ingon pa, he also justified gipakaway sa. Bisan kinsa nga tawo mo ingon sa imo makasala man pero dili ang Ginoo nga nagtawag sa imo gipakaway sa ka, ingon pa those whom he justified he also glorified. Na in pa glorified ta spiritually pero physically dili pa. Mao gina ang tinod maigsoon.
kanang sa atong lawas mo kanang ayaw lang kabalak ay mo nang ingon ba mo natay paglaom pa di ay mo nang natay future glory natay buhi nga paglaom nga nilaom ta nga kaning lawasa mausab pag yun di ay kaysa pagkakaroon struggle gyud ni siya kay ngano mao gini daghan pagbati nga negatibo daghan tag mga kaluyahon daghan mga apan nga kinabuhi pero natay paglaom nga giset ang Ginoo sa unahan nga may sama ta kang Kristo nga masulbad daging ning tanan. Ingon pa, way kabalaka nga kanaingon pa nga basin dili day ko anak sa Ginoo dili kay ingon pa the Spirit himself Romans 8:16 the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. So ang atong espiritu testimonyohan mo testigo ang balang espiritu sa atong espiritu kita anak sa Dios. Ingon pa kung kita anak sa Dios mga manununod ta diha sa Ginoo uban kang Kristo provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him diay although glorified lang kita spiritually pero be glorified with him in physical katubang culmination nga atong gipaabot mintag kanus-a man maabot bahala na kayong kanus-a basta moabot na siya. Dili na ingon nga yun sita hapit na gid mo balik ang Ginoo hapit dugay na kay nangamatay na lang to sa una to ingon nga hapit na mo balik ang Ginoo wa pa man ni balik kay wa gyud nasayod kanu sa mo balik ang Ginoo og dili na nato na trabaho nang muhatag og schedule kanu sa balik ang Ginoo basta gitagaan tag paglaom sa Ginoo nga kanang lawasan nimo nga madunot ra madugta magkunot matiguang malaos maunsa pa diha mailisa naglawas nga di na madunot incorruptible lawas nga kanang ingon pa dili na mamatay immortal kay ingon siya mo na siya ang adoption sa twice katong redemptive body na siya kay katubit ang pagka ingon pa ang kanang pagka tinawag nato inani ha na maguingon niya Apollo nga daghan ang gitawag many are called but few are chosen unsa Bisaya na gamay ray gipili pero ang actually ang translation gyud na gamay ray napili. Lahi ang napili sa gipili. Mahita gipili murag Manadaan. isa pa pre-selected or kuan kanang basta kanira akong gipili ra nako na basta na bahala ako na yung nagbuot. Pero may kang napili na say basihan. Unsay gibasihan si Kristo. Kay ingon pa he chooses us in him. Ang pagkapinili nato nakabase kang Kristo. Kung wala ka kang Kristo, agad pagdahom nga apil ka sa pinili, no? Pero ngalan nga naa ka kang Kristo, sure good ka nga pinili. Napili good ka. Mo na ang tinuod. Daghan ang gipang tawag, daghan ang giingnan, daghan na kadungog sa mensahe. Pero pila lang ang nipili. Nipili sa pagtuo, nipili sa pagkuan, kay nipili man ka, mo nang apil ka sa napili. Nakuha na to. Dili kay gipili, handpick lang sa Ginoo nga, kani kay ganahan ko niya ani. Favoritism man guna ang mahitabuan na. Pero ang Ginoo siya shows no favoritism. Balag si kinsa pa ka, kung wala kay Ginoo, pasensya gyud. Pareha ka lang ni Ananias o ni Sapera. Mura ginana ba? Pero sa tuwa, ngalan nga nipili ta natay choice. Ang choice nato ba nga ni mutuo ta kang Kristo, mutuo ta siyang gibuhat. Mo nang naapil ta sa iyang pagkatinawag. So kay naapil ka, quits tanan nimo atraso sa iyaha. Kung tungod kay quits tanan atraso nimo sa iyaha, paabot lang kay imong lawas ilisa na sa lawas nga di na madunot. Glorified body. Mo na saad sa Ginoo. Mo nang paglaom nga naghatag sa ato kanang encouragement ba nga makakuan gyud ta kanang makasugakod ta nining kinabuhi nga usay pananaw nato sa mga butang nga mga pagsulay dili na siya yung dako kay impact sa atong kinabuhi kay nakabalo man taon say dangatan nato sa unahan. Naman tay paglaom ba. Paglaom gyud ang gihatag sa ato sa Ginoo. Kay ingon pa niya 8:31 Romans. What shall we say to these things? Unsa may nato makasulti aning mga butanga? Kung ang Ginoo ingon pa for us, if God is for us, who can be against us? Kinsa may batok nato? How he who did not spare his own son, wa gani niya gidumili ang iyang kaugalingong anak, pero iya gihatag alang natong tanan, how he will not also with him graciously give us all things? Unsa lang kahatanan nga mga butang? Ingon pa with him, uban kang Kristo.
So ihatag sa Ginoo uban kang Kristo ang tanan nga butang, apil na ang pagkausab sa imong lawas. Katong kinabuhi nga kuan mo na siya ang pinaka-context gyud ana. Who shall bring any charge against God's elect? Kinsa may makatulisok nimo nga pinili sa Ginoo? Ingon pa, it is God who justifies. Ang Ginoo may nagpakaway sa nimo. Ana, bisan pag kanang imong silingan nga kanang kuan, bisan pag unsaon kag tulisok, wala na effect sa imo. Kay nga naman dili man siya nagpili nimo. Dili man siya ang nagluwas nimo. Ang Ginoo man. Now kung Ginoo dapig nimo, kinsa may batok nimo? Ingon pa, who is to condemn? Kinsa may mukundina nimo? Nga si Kristo man ang nagpakamatay og dili lang kay kana, mas labaw pa gyud kay nabuhi siya. Og niingkod sa tong bahin sa amahan, og siya ingon pa, who indeed is interceding for us. Hayahay nimo no ang intercessor, ang Holy Spirit ug ang si Kristo. Duha ka buk nag-intercede sa imo ang mga gamhanan kaayos tanan. Di ba? Walay tao nga kuan, bita na to, intercessor, ngalan lang nga intercessor, kung intercessor, pangalan lang nimo na nga intercessor, pero tinuod yun nga nag-intercede ka, permi, dili. Naipanahon nga maluya ka, naipanahon ma-discourage ka, ganan pa ka muampo sa uban nga ikaw mismo nagluya? Ganan pa ka mukuan nga, o di ba, unang gini mo kagalingan no? Pero salamat nga naay Holy Spirit, naay Jesus, nga mao'y ni ampo para nimo. Ha? Mo ini ampo para sa imo. Ginoo pa ni ampo sa imo. Kuyawa gon nimo. Oh, inana ka kakuyaw. Inana ka kuyaw ang gihimo sa Ginoo sa imo. Kay ni response man ka sa iyang pagtawag. Ni response ka sa iyang mga mensahe. Ug mao na siya ingon sa 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Kinsa may makapahimulag nimo sa gugma diha kang Kristo? Ang mga pagsulay ba, paglutos, mga kalisdanan ba, ang kagutom ba, ang kawaladon ba nimo, ang unsa ba kaguliyang pas kalibutan, kaning kubid-kubid ba or unsa ba? Wala. Kaingon pa niya, as it is written, for your sake we are being killed all day long, we are guarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Nahimot ang madaugon sa tanan tungod kaniya nga nahigugma nato. Nahimo kitang madaugon sa tanan nga mga butang. Ingon niya, for I am sure, Romans 8:38 to 39, for I am sure, sigurado gid ko, nga bisan pag kamatayon, kinabuhi, anghel, o nagadumala, o tanan nga mga butang sa pagkakaroon, o sa umaabot, mga gahuman, kahabugon, kalawmon, ingon pag yung tanan, mga binuhat, nining kalibutan na, walay makapahimulag nimo gikan sa gugma sa Ginoo diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So wala, assurance na siya. So sato pa katong gilauman nga pag-usab sa atong kinabuhi, katong gilauman nga pagkabanhaw, tinuod gyud to, madawat gyud to nato kay dili naman ta mawala kang Kristo, dili man ta mapahimulag, walay makapahimulag. Gi-assure gyud ta sa Ginoo, iyang pulong nag-assure sa to nga walay makapahimulag sa to. Bisan pag mga piki nga mga pagtulunan dili na makapahimulag sa imuha. Bisan pag kanang kuanan ka kay nganuman naa naman ang Holy Spirit nag-intercede sa imuha, mao to yung makakuan gyapon. Dili kay ingon maayo ka, dili kay tuod kay bright ka, dili tuod kay kaswito ka sa tanan, dili tuod kay naang Holy Spirit sulod sa imuha. Nag-intercede sa imuha ug napod si Kristo Jesus nga atong Ginoo nag-intercede pud sa tuwa. Mo na ano maigsono, grabe nga assurance gihatag sa tuwa ba. Dili na ta mahadlok unsa gi katong ingon pa nga panghadlok nga la kuan ka mapareha gyud ka ni Ananias, mapareha ka ni Sapphira, anana usay wala lang nasakto pagkabahin ang pulong ba nga sa insakto nga iyahang lugar ay sakto nga dapit asa magi para imuha ani dili i-take to tanan nga dili para to ngon paayo kana nang dili na makaon. So mo na sa ato ang kinabuhi pagpadasig din siya sa karon nga mga panahon na bitaw nga kanamo yung naunsa naman ta karon oy naunsa inana bitaw usay magagad ta sa mga gakahitabo sa palibot, pero actually dili na ta maabala ka unsay gakahitabo sa palibot kay importante man nasa sulod o kanang sagdi nang ingon pa pasagdi ang ugma magproblema siyang kaugalingon, ingon pa ang ugma may magproblema dili ang imong kaugmaon. Kay kada adlaw na magkahitabo man gyud na mangi ingon pa each day has enough trouble of its own. Kada adlaw na siya kaugalingong problema. Iyang problema sa matag adlaw. Mo na siya ang pagsalop o pagsubang sa adlaw, di nato na problemahan kay natural na kahitabo. Di na nimo mapugngan. Pero ay kabalaki kay gi-assured ka sa Ginoo sa imong sulod
full assured ka ug na kay gilauman pag yun nga kaning makalingkawas na kanining kalibutan na nga ingon pa nga puno sa kanang ingon pa laay problema mo di ka kasabot labi nagdaghan ka giatubang nga di ma wala ka di mao ba yun pa usay ang may tabo manggod kung diha ta mo tutok mo blame din sa kaugalingon wrong choice manggod ko god sayop manggod ay nani ni pili man ko kinani gud inani dili ay kinamagid kay katungod po mo pili gitagaan gid ka sa Ginoo nga mo pili ka kay napoy gibutang ang Ginoo nga kanang way out ba nga gingon every choice nga atong gipili nga wa na kadimao na ginay mao ibutang pud ang Ginoo kay all things work together for the good kay kita naigugma man sa Ginoo. Ay question imong kasing-kasing kung naigugma ba ko sa Ginoo? Oo, naigugma ka sa Ginoo kay ang Ginoo naa sa imo nag-intercede lagi. Na nag-decide sa imong kinabuhi. So dalaygon ang Dios karong adlaw, padayon ta sa imong kinabuhi nga magmalig-on na ang kadaugan o kalipay.